Okay, magandang umaga mga Lods. Gawa naman tayo ng isang video para sa paano ba? Kasi nung last video ko, gumawa ako ng maliitang solar setup, yung Pieto 1000 watts or 1 kilowatt na Pieto. Okay. So, may nag-request sa atin paano raw gawin yung wala ng relay. Okay, yung ganito na relay. Di na natin gamitan kasi yung ganitong relay, lakas uminit. Pag malakas uminit, so it means yung kuryente, malakas din kumain. Kasi pag malakas uminit, malakas din yan kumain. Dagdag to, konsumo ng kuryente mo pag maglagay ka ng ganito. Kaya ang ginawa ng iba, dinirekta na lang doon sa Pieto inverter. Nag-cut ng wire doon. Tapos, yun. Instead na dalawang wire na gamitin doon sa LVD na ilagay dito, dito sa supply, kasi may positive at saka negative dito. Instead na dalawa, isa na lang papuntang inverter. Marami ding hindi na nalilinawan sa iba. Pero may dami kong nakita rin na napakalinaw na video doon sa YouTube. So, since nag-request, gawin na lang natin. Kahit marami doon. So, gawan lang ako ng diagram. Okay. Ito. Okay, ito. So, ito yung inverter. At saka, ito yung LVD. At saka battery. Okay. Ito yung kadalasang connection. Sinimplihan na lang natin. Kasi pag doon tayo sa inverter mag-explain, ang daming wires doon. Napakahirap, nakakalito. Yun kadalasan sa actual. Pero yung idea natin dito, i-apply din natin doon sa Pieto. Mag-ano ko ng video rin kung paano ko ginawa doon sa Pieto. Pero dito muna tayo sa board. Kung paano. Ito yung kadalasan ginagamit. Inverter, yung negative ng inverter papunta sa negative ng battery. DC yan. Tsaka DC ng input ng inverter papunta sa DC ng battery. So maglalabas siya ng AC output. AC na yung lalabas dito. AC out. Yun ang kadalasan. Parang diagram ng simple diagram ng inverter natin. So, from DC, naging AC siya. Yan ang gamit ng inverter natin. Pieto inverter to. Hindi to toroidal, gaya ng nasa likod. Okay, Pieto to. And then, ito, LVD. Malaking tulong to kasi kadalasan ng mga battery or kadalasan ng mga inverter, mayroon ng battery. May battery, lalo na yung smart, may auto-cut siya sa low voltage. Matik siya pag dumating na sa nakaset mo dun sa apps ng smart apps, magka-cut yung battery, hindi na magdi-discharge. Pero yung mga hindi smart BMS or yung mga lead acid, hindi kaya yun. Walang feature na ganun. Kaya ito ang kadalasang ginagamit. LVD module. Yan. Wait. Bumaba yung natin, camera. So, ito ang napaka-importante sa mga hindi smart battery, kahit LiFo yan o kaya mga lead acid battery. Ito kasi ang LVD or low voltage disconnect, pag nakaset na yan sa low voltage, halimbawa sinet mo dahil may lead acid ka, sinet mo ng 12.1, pagdating ng 12.1, hindi na siya magdi-discharge. Or like sa LiFo 12.8, pagdating ng 12.8, kung 12.8 ang nilagay mo or kaya 12.5, matik na siya. Ika-cut off niya yung connection. Sa luma, ika-cut off niya yung connection dito sa sa relay. Pero sa ngayon, yung ibang paraan, i-cut off niya dito sa switch. Okay. Switching area. Okay. Parang ganito. Halimbawa, naka-connect na yan. Pag i-on mo yung switch,
maglalabas ng AC out. Okay. AC out. Ganyan yung switch doon sa board. Okay. Maglalabas ng AC out. Paano ba i-control yun? Oh, na gamitan natin ng LVD switch. Okay. Yung LVD switch, before siya gagana, dapat may supply siya dito. Yan. Connect mo yung negative ng LVD, papuntang battery o kaya dito. And then yung positive naman, na supply, papunta dito. Yan. So, para may supply siya, para mabuhay yung LVD. Tapos, pag nakaset na, ito na yung maglalabas. Halimbawa, nakaset ng 12.5. So, pagdating ng 12.4, hindi na to gagana. Wala nang ilalabas na out dito. Walang ilalabas na out dito. Pero pag 12.5 higher or 12.8, maglalabas siya ng voltahe dito. O, 12 volts din ang ilalabas niya. Okay. Kaya, paano ba gawin? Shortcut na natin. First thing, maglagay ka ng test probe. Test probe. Parang ganito. Wait. Okay. Pasensya na, makalat yung mesa ko. Kasi may ginagawa. Okay. Ganito lang yun mga loads. Yung black na test probe ng digital multimeter natin, o kahit analog, ilagay mo dito sa black. Yung black, ilagay mo sa black. Tapos yung red, hanapin mo dito kung saan sa dalawang hininang yung magre-resulta ng 12 volts or 12 volts, yeah. Saan magre-resulta ng 12 volts? Halimbawa dito. Pag wala, dito. Okay. Halimbawa dito, sabihin natin dito sa first wire may 12 volts. Dito may 12 volts. So ibig sabihin yan, pag i-switch on yan, it means dadaloy yung kuryente dyan. Dadaloy papuntang second wire. Yung kuryente. Kaya, kung nandito yung 12 volts, paglagay mo dyan sa red na test probe, nag-read ng 12 volts, ito yung ikakat mo. Yan ikakat mo. Yan ikakat natin. Yan. Tapos, maglagay tayo dito sa positive ng LVD, isang wire lang, i-connect natin dyan. Yan. Kung sabihin natin, nandun sa first wire, yung, sabihin natin, 12 volts reading. Okay. Para, pag on ng LVD, on na yung LVD, matik, pupunta dyan ang kuryente. Tatawid dyan sa second wire. Okay, yan. So, halimbawa, mag-on yung LVD, yung lights, yung red, nag-red. So, dyan dadalo yung kuryente, papunta dyan. Okay. Kasi ito, dapat nakatape na yan kasi may kuryente yan. May 12 volts yan para hindi makasira. Or, sa ganitong setup, pwede mo siyang switch on, switch off yung inverter. Switch on at saka switch off. Pero pag gusto mong hindi naladaan, ibabypass mo dito sa switch, matik na siya pag halimbawa mag-on yung red light dito sa LVD, wag nang gamitin yung switch, pwede mong i-directa doon. Instead na dyan, dito na lang yung pwede mong direkta dyan. Pwede mong direkta. Yung switch, naka-bypass na yan. Parang ganun yung yung function ng LVD pag walang relay. Halimbawa, sabihin natin nag-switch on yung LVD, so magbibigay siya ng kuryente papunta dyan sa second wire. Ito yung second wire, ito yung walang kuryente. Kaya sinupplyan ng first wire, tapos pag switch on, tatawid sa second. Kaso, hindi natin gamitin to. LVD ang gawin nating switch. Kaya ganyan ang mangyayari. Cut natin yan, yung first wire, saka dyan, lagay. Pero pag lagay mo sa test probe, halimbawa, ulitin natin. Paglagay mo sa test probe, ng black dyan, saka red dito, nagre-read ng 12 volts. So, pag ito yung nagre-read ng 12 volts, ito yung i-cut mo. Tapos, yung dito sa LVD, dyan mo ilalagay.
Yun lang naman ang concept dyan sa Pieto. Masyadong ano lang nakakalito pag nandun i-demo mo sa i-demo mo sa totoong Pieto kasi daming wires doon. Pero simple lang pala. Pag eliminate mo yung mga wirings doon, sinimplihan mo yung yung diagram, ganyan lang mga lods. So apply natin yan sa Pieto. Yan may dalawa dyang wire dyan mga lods, ito at saka ito. Kaso naputol ko na. So ito yung pinutol ko. So try natin kung ito ba yung may supply. Okay? Yung black na test probe, lagay natin dito. Yan. Tapos try natin yung putol, may kuryente ba? Yun, 12. Yun 12, 13, negative. No? Yan. Okay. Itong hindi ko pinotol, tingnan natin kung may ba, may kuryente ba. Yun. Okay. Pag may kuryente kasi naka-on yan. Pag i-off natin yan. So, dito yung gray, ito. Tapos dito sa kabila. Yun. Walang yan. Kasi hindi ko binaypass yung switch para may switch pa rin yung inverter. Dahil sa diagram, doon ko pinotol sa ito. Yan. May kuryente. Yun. 12, 13 volts. Yun. Pinotol ko yan. Tapos, yung kaputol niya, papuntang LBD. Ito, LBD. Yan ito. Papunta dyan. So, may switch pa rin. Okay. Yun sa diagram. Yun lang. Okay, sana makatulong yun mga lods. Kahit konti. Pero para sa akin, mas malinaw yung nandun sa board. Yung ginuhit ko. Compare dun sa actual. Kasi sa actual, ang daming wires. Hindi mo magkita. Kaya dun kayo mag-focus sa yung drawing ko. Yun lang naman ang concept. Nakalito lang yung mga wires dun sa actual. Pero dun sa drawing, mas maganda yun. Mas medyo malinaw yun. Okay. Pag nakita mo to yung video mga lods, sana pahingi naman ng like at saka subscribe ng video natin, your channel natin. Okay, bye-bye!